as Vice President and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them if they feel that they are persecuted, kahit kukunti lang sila. Trabaho ko yan bilang pangalawang Pangulo. Kaganina, I know, dili ko makasulti when our preacher said, love your enemy. Nag-aana lang yun ko. Para di ko makasala. I cannot bring myself to love them. Pero ang akong gaba sa Ginoo, di yun magsaba. Happy anniversary kay OGC. Mabuhay po kayong lahat dyan. At kung saan man kayo sa mundo, no? Mabuhay kayong lahat at congratulations sa tagumpay. Kahit na maliit pa na tagumpay, pero at least tagumpay pa rin, no? Mabuhay kayong lahat sa KOGC. Alright, welcome back to my channel mga guys. And today, makinig tayo kay BP Sara. And before that, no, gusto ko magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe po sa channel ko. Maraming salamat po. At hindi natin ito patatagalin mga guys, no? Ang maraming magagandang sinabi ni BP Sara dito sa KOGC. Oo, di ba? Sana nakikinig si Tore o nag-headset siguro si Tore. Yan, yung mga tambi dyan sa Kongreso, makinig kayo. Ito sa mensahe ni BP Sara. Meron pa siyang sinabing Bisaya. Kayo nang bahala mag-intindi. Pero hindi ko na mapigilan, sasabihin ko na. Ang sabi niya, ang gaba, dili magsaba. Yan, sa Tagalog. Ang karma niyo mga tambalustos, hindi magsaba. Yan ang Tagalog mga guys. Karma. Karma darating din. Nako, let's go. Pakinig tayo kay BP Sara. Unahin ko po muna ang mga naririnig ko at narinig ko rin na nasabi ng membro ng Kingdom of Jesus Christ na sala manggunitanan ni Inday Sara ug nidagan pa siya presidente dili ta magkalisod-lisod ani atong nasod. In another forum, I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang desisyon ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistake belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for 9 days. Ang assault sa inyong Kingdom Nation. At I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang Pangulo. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa Office of the Vice President. But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you in your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC.
dahil talo ka dyan. Kalaban mo administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower. Sabi ko sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest, hindi ako matatalo. Walang kompetisyon. Bakit ako matatalo? They may be a minority. They may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino, pero Pilipino pa rin sila. Sabi ko, as Vice President and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them if they feel that they are persecuted, kahit kukunti lang sila. Trabaho ko yan bilang pangalawang Pangulo. Dumadami ang naghihirap sa ating bansa. Dumadami ang nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Sila ang totoong kawawa at kailangan ng tulong natin. Ilang beses sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna tayo. Because we owe it to our countrymen, because we made promises on stage, in front of everybody, na we will do something for our country. Paulit-ulit yan noong isang taon. Hanggang ngayon, sinasabi ko, magtrabaho muna tayo. Mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Pero this night is not about me and my problems. Hindi ako kawawa. Tandaan ninyo, hindi kayo kawawa. Tungod kay ang langit nung amahan naa pirmi kaninyo. Noong isang araw, kausap ko yung SMNI President. Sabi ko sa kanya, Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao. Sabi niya sa akin, 3,000 kapulis, 4,000 kapulis, 5,000 kapulis, ilang gipadala dinhi sa Kingdom Nation. Nalisang na ang mga tao. Nangahadlok na sila. And then I said, mali nga malisang, mali nga mahadlok, kay bao mo nga no, gipadalhan mo og 5,000 kapulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot, na unsa na ang atong nasod, asa na ang rule of law. Ipadala sila dinhi para hadlokon mo. Gipadala mo sa Ginoo para pasabton sila. If they come from a place of violence,
kingdom nation is the expert on peace. Kay bao mo, anak. Dabaweños are peace-loving Filipinos. And in fact, dili lang Dabaweños, because the kingdom nation citizens can be found all over the country and around the world. Kung ang gidalanin nila, if they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Motong kaganina, I know, dili gyud ko makasulti when our preacher said, love your enemy. Aga-ana lang yun ko. Wala pa ko sa punto sa mga miyembro. I am not in that level of spiritual enlightenment na I can love my enemies. Wala pa ko sa inyong level. O to kaganina nag-ana ko. Para di ko makasala. Para sa ako dili man ako sila mamahal. I cannot bring myself to love them. Pero ang akong verse, pulong para kanila mao ang gaba sa Ginoo, di yun magsaba. Una siya ang prinsipyo sa ako ang Lola Puring. And God will take care of you all the more because kamo, you can love your enemies, you can forgive. So you will gain victory. God will be there, will always be behind you, around you, above you, underneath you, to cradle you, to shelter you. Because you know His power over all of us. Og ang iyahang gaba, dili magsaba. Let us clap for 100 more years. Ulitin ko ang aking kasiyahan na makasama ko kayo sa inyong 40th anniversary. We will not break. Happy 40th anniversary, Kingdom of Jesus Christ. God save the Philippines. Shukran. Yan, palakpakan tayo dyan, di ba? Ganda ng mga sinabi ni Vice President. Mabuhay po kayo, Madam VP Sara. We love you so much po. At congratulations again sa KOGC. No, ang saya nyo dyan. Sana magpatuloy na yung ganyang kasayahan. At itong si Torres, sana magising na ito. Oo, magising na po kayo sa sinabi ni VP Sara po. Show them peace. Maganda yung mga mensahe po ni VP Sara. At yun nga din, no, meron pang nagbulong talaga sa kanya na huwag pupunta daw sa KOGC kasi talo siya. Grabe, no? Grabe ang pag-uutak nitong mga politika, no? Oh, buti na lang hindi ganyan ang pagkatao nitong mga Duterte. Oo, may mga may mga utang na loob, may mga delikadesa, may honor. Oo, may palabra di honor tong mga Duterte, kaya grabe lang ang suporta, no? Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood po. Patuloy po tayong
magbantay, no? Bulabugin natin palagi itong mga tambi yan sa Kongreso. Lalo na yung mga pang-api-api nila dito kay BP Sara. Hindi po natin papayagan yan. And patuloy po natin babantayan tong mga pulis dyan po sa KOGC. Sana magising na kayo sa mga sinabi ng BP Sara natin. Show some respect naman. No? Siyempre, imposible namang hindi nyo napakinggan. Andyan kayo sa paligid. Kayo lahat mga pulis. Mag-isip-isip kayo sa mga career ninyo. Kasi kung makasuhan lang sana si ano lang makasuhan dyan, si Torre. Oo. Kasi talagang purihisyo yan sa retirement nyo pag magkasuhan kayo. Oo, lalo na kayong mga PO1 lang kayo dyan. Makinig kayo. No? Neutral lang kayo palagi. Huwag lang masyadong gigipitin ng mga tao. Naiintindihan naman ng mga tao na sumusunod ba kayo sa orders. At ito lang talagang mga nasa ibabaw ninyo. Yan ang sinasabi ni BP Sara na makarma din kayo. Sa English pa, karma is a bitch. Well, yun nga ang Bisaya, no? Ang karma, dili magsaba. Yung karma, hindi nagsasabi kung kailan. Basta darating niyang karma. Yan, magiging karma yan sa retirement ninyo, kayong mga polis. Diba? Mahirap, pag may kaso kayo, hindi kayo makapag-retire ng maayos. Yung mga benefits nyo, hindi nyo makukuha. Yan ang sinisigaw ni Atty. Torion, doon kay Torre. Sabi niya, this will hunt you, Torre. Kaso, sangkatutak na kaso ang masasalubong mo sa retirement mo. At meron din nagsasabi na hindi na kailangan yan ni Torre kasi mayaman na itong hinayupak na ito na baga kung saan galing. Well, anyway, hindi na tayo papasok dyan. No? Again, congratulations sa KOGC. Ang ganda po ng praise and worship ninyo. Alam nyo, hindi po ako nakapagsimba ngayon pero habang nanonood po ako sa inyo, medyo naluluha talaga ako, nagkinikilabutan ako. Lalo't andyan si BP Sara. At nung narinig ko pa rin yung mga sinabi ni BP Sara, talagang tumatagos. No? Siyempre naman, no, kahit na anong galit ang maramdaman natin, pero kung pakinggan natin yung mga sinabi ni BP Sara, no, we need to show them peace. Oo, yan ang dapat manaig sa mga puso natin. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana mabuhay po kayong lahat dyan, kung saan man kayo sa mundo. No? Shout out sa mga taong nag-subscribe po sa akin. Maraming salamat po. Ako po ay taga Mindanao, Bisaya po ako. Kaya ganito po ako mag-Tagalog, nahihirapan po ako. Alam ko marami akong bashers na pagsasalita akong ganito. Yung accent ko talagang Bisaya. Pero pinipilit ko po na magsalita ng Tagalog para siyempre maintindihan po sa lahat. Alright, thank you for watching mga guys and see you next video. Thanks!